Hello guys, nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Now, pag-usapan naman natin yung comment ni Attorney Libayan kay Attorney Falsis na nasa payroll daw siya ni Senator Risa Ontiveros. Ano sa tingin niyo guys? Naniniwala ba kayo na si Attorney Falsis ay nasa payroll ni Senator Risa at si Senator Risa ba ay, kumbaga, willing ba siyang gumawa ng ganitong klaseng aksyon para itong si Attorney Falses ay maging parang attack dog o maninira lang ng tao? Ano sa tingin niyo guys? Naniniwala ba kayo kay Senator Risa na kaya niyang gawin? Well, for me, sa alam ko at pagkakakilala ko sa kanya based sa mga videos and in social media, napakalayo eh. Napakalayo. So, ito, papakita ko muna yung comment ni Attorney Jesus Falsis at just for a quick background, si Attorney Falsis, by the way, ay kinasuhan ni, oh no, not kinasuhan. Nag-file si Chis Escudero ng disbarment case laban kay Attorney Falsis kasi daw eh yung kanyang reputasyon ay binabalahura ni Attorney Falsis. If I remember correctly, ang sinabi ni Attorney Falsis kay Cheese, bulok na keso. At, well, yung keso naman talaga is bulok eh. Diba? Tapos, ah, yung worst Senate President, not natural na yun opinion yun ng tao, di ba? Kasi sa mga ginagawa talaga ni Cheese Escudero, imagine niyo yung impeachment trial drinable nila ng more than 5 months. Also, so definitely sasabihan ka talaga ng tao at kung sino mang tao na the uh, worst Senate President. Okay? Yan ang background ni Attorney Falsis. Usually, what I do is I watch his videos. Pinapalo ko po yung kanyang mga comments and definitely it makes sense. Okay? So, punta tayo sa kanyang post dito. Sabi niya, okay, ang sabi niya dito, oh my, hindi ako informed. Dear Senate President Tito Soto and Senate Secretariat, I authorize you to release any payroll detail of Senator Risa insofar it pertains to my name, if any. Haha, grabe Attorney Libayan. Alam ko, father-in-law mo si Mayor Magalong. At galit ka sa akin dahil lagi ko siya tinitira. Pero huwag kang magkakalat ng fake news o mga akusasyon kung wala kang ebidensya. Grabe demolition job sa akin. Sa akin ng mga ka-DDS, yes, confirm na DDS yan si Libayan pero hindi niya aaminin like sina Guanzon. Yeah, actually, uh, sinusuportahan niya pa yung si Sara Duterte. And yan ang mga reasons na hindi ako naging, kumbaga nag-unsubscribe ako sa kanyang YouTube channel. Okay? Tapos, sabi dito, bayad daw ako ni BBM, bayad daw ako ni Romualdez, bayad daw ako ni Risa Ontiveros. From ad hominems to fake accusation na mas applicable sa mga DDS because documented at research na nagbayad si Duterte ng troll farms noong hanggang ngayon. Yeah, actually, confirm yan ni Duterte, siya mismo sa kanyang bibig. And they will throw everything at me except answer the substance of my post. Saan napunta yung confidential fund ni Sara? Mentally fit ba? Mentally fit to be president ba si Sara Duterte? Did the flood control scam started under Rodrigo Duterte? And so many more. Sagutin nyo lang yung imbes na mag-imbento pa kayo kung ano-ano. Kaso hindi nyo gagawin yan kasi DDS kayo. Yan ang tugon ni Attorney Falsis. So sabi ni Attorney Libayan, di ba? Okay, now ito papakita ko sa inyo guys yung actual na video dito mismo sa
Facebook account ni Attorney Libayan. Okay? So, pakita natin to. Let's watch this. Wait. Reset natin. Okay, pinalaki ko lang eh. Okay, let's play. Inyo, mga kabatas natin. Okay, ulit. Chismis ako sa inyo, mga kabatas natin. Laging spotted itong si Falsis sa opisina ni Risa Hontiveros. At meron akong confirmed na nagtatrabaho. Confirmed information, ha? Confirmed dito na nasa payroll na siya ni Risa Hontiveros. It's from a reliable source, of course. Pero, syempre, mga kabatas natin, I may be wrong. Pero, whoop, bakit sinabi niya, I may be wrong? O, di ba? Pag sinabi mo ng confirmed, nasa payroll, meron siyang source, pero sabi niya, I may be wrong. Ano ba talaga, Attorney Libayan? Idol na idol to nung una kay ano eh. Nilalabanan niya si Raffy Tulfo. Kaso nga lang, medyo ano na eh, wala na eh. O sige, continue natin. Pero based on sa pagkakakilala niyo sa akin, pag nagbigay ako ng something, most likely it's true. Most likely it's true. Most likely. Kaya nga hindi ko na pinutol-putol. Buti pinaalala niyo si Aklang Falsis. Si Aklang Falsis. Oh yeah, ad hominem. O di ba? Kumaga wala nang respeto, kumaga titirahin niya na kasi syempre yung kanyang biyanan ay tinitira ni Attorney Falsis sa mga mga actual na issues laban kay Mayor Magalong. Sige, continue natin. Falsis na yan, he is working na under Senator Risa Hontiveros. Andun na siya sa opisina niya lagi. So, pag titignan niyo kung ano ang nangyayari, they are really trying to work for 2028 presidency na. Okay. Ito yung aking opinion in terms of ito may chismis ako. Saying na they're working on 2028 na. Actually, pagkakalam ko, si Attorney Libayan, talagang ano sila yung si Mayor Magalong, DDS yan. Okay? Kita mo hindi nila maimbestigahan yung Davao City, yung infrastructure, flood control doon. At kahit pagbaliktarin mo, DDS pa rin yan. Okay? At bakit niya sasabihin na nasa payroll? Bakit? Kasi si Senator Risa Hontiveros ay siya yung magiging front runner for president sa 2028. Kaya kumbaga nalilink niya si Attorney Falsis kay Senator Risa para yung image na bad image na nakuha na inalagay ni Attorney Libayan kay Attorney Falsis ay makokonekta kay Senator Risa Hontiveros. Diba? Ang problema natin kung sasabihin niya na may payroll, ang iisipin natin dito, meron document na binabayaran si Attorney Falsis ni Senator Risa para manira, di ba? Sabi niya may source daw. Kaso, ang problema, nasaan yung source at yung source na alam niya, sana magbigay ng documents or pictures man lang or CCTV kay Attorney Libayan para hindi siya magmukhang fake news. Diba? Kasi pag ganito ang ginagawa niya, naglalagay lang siya ng chismis, o sabi niya chismis hindi yan mabuti sa isang attorney. Hindi po ako attorney pero
i-research nyo lang. Okay ba gumawa ng rumor or fake news o chismis ang isang attorney? Makikita nyo talaga na bawal yan sa kanilang propesyon. Okay? So, anong sagot ni I remember si Attorney Falsis, hinamon niya si Attorney Libayan na mag-debate. Okay? So, ano ang respond ni Attorney Libayan? Okay? Sa kanyang punta tayo sa kanyang YouTube account. Pakita ko sa inyo guys kung anong respond niya. Okay? Ang sinabi niya dito, payag daw siya. Okay? Sa debate. Afternoon. Let's go. Share mo sa page mo tapos lagay mo challenge accepted. Watch my live stream for my reply. Sige. Hindi, meron naman doon. Meron naman sa sa page ko na yun. Simultaneous to naka-live eh. Tulungan nyo na lang ako. Sabihin nyo na tinanggap ko yung hamon niya. Sige. Maganda yan. Pagdebatihan namin kung haha or like. Like ko comments niya. Sige. Yan. Hindi, wag si Christopher. Ito. Yan. Tapos maghaha ako dito. Hindi na hindi honestly nung una okay si Attorney Libayan. Kaso nga lang yung annoying na yung ginagawa niya. Most of the time nire-repeat niya. Tapos ano pa? At doon ako na off, if I remember, pumalakpak siya kay Sara Duterte. Sinabi ko na to last time na talaga dinidepensahan niya si Sara Duterte nung panahon na yun. I think that was 2 years ago before ng impeachment trial. Okay? So, ano sa tingin niyo guys? Okay ba ang isang isang attorney rather, na magpalabas o gumawa ng fake news or rumor or chismis? Ito pakita ko sa inyo sa ito, i-Google Gemini na lang. Okay? So, sabi ko, is it okay set rumors to another person by an attorney? What are the legal consequences? Sabi dito, it is not okay for an attorney to spread rumors because attorney are officers of the court. So, siya ay bilang isang officer of the court, dapat meron siyang high standard of conduct than the general public. Spreading false and malicious information can lead to severe professional, civil, and in some jurisdiction, criminal consequences. So itong mangyayari sa kanya. Kung mapatunayan na yung kanyang nilalabas na rumor o chismis ay mapatunayan sa korte na walang kwenta. Ang mangyayari, number 1, attorneys are governed by strict code. O yung kanyang code. So, merong misconduct, truthfulness to others, disciplinary action, if reported to state bar or integrated bar, that could face private or public reprimanded, a formal warning, suspension, and disbarment. Civic consequences, lawsuit. An attorney can be sued personally for the harm caused by rumors. Pwedeng defamation, intentional infliction of emotional distress, malpractice. Okay, kumbaga yung breach attorney-client privilege. Anyway, so this is okay. Number 3, criminal consequences. In many jurisdictions, intriguing another against honor or criminal defamation is a crime. So, yan. Okay, so may mga criminal and legal at sa kanilang profesyon. Important exemption privilege communications.
It is harder to hold an attorney accountable if rumors were stated inside of a courtroom. Okay, this is sa courtroom na to. Okay? So, yan ang mangyayari kung pwede siyang makasuhan, pwede siyang ma-disbar, okay? At may pwede siyang magbayad ng damage kung napatunayan yung kanyang sinabi ay naka-harm sa kanya sa isang tao na ang kanyang reputasyon ay na-damage. So, merong chance na pwede siyang pagbayaran ng korte. Okay? Okay, so ano sa tingin nyo guys? Para sa akin, ito na siguro yung isa sa mga bagay na ginawa ni Attorney Libaya na kung sana man, kung totoo naman na merong payroll, ay sana inilalabas niya na lang, 'di ba? Kaysa sa magsabi siya ng chismis. Tapos sabihin niya, maybe I'm wrong, 'di ba? Ano ba talaga? So guys, thank you for sa mga manonood ng video na to. If nagustuhan niyo po, please hit the like and subscribe button. And I'll see you po sa susunod na video. Salamat po sa pakikinig.